Problema ng mga treasure hunter na gumagamit ng gadget pero kulang sa alaman sa field. Hindi nila alam kung anong tinatamaan nila, kung treasure ba yun o hindi. Dalawang klase ng target eh. Una, yung ground minerals, yan. At pangalawa, yung baon ng tao, treasure or mga utility. Now ngayon, lahat yan nadedetect, lumilitaw sa scan, nalolocate. Ayan ang mga 3D scanner. Ang problema sa mga 3D scanners, nakaka-detect na sila, lumilitaw sa monitor. Pero ang problema nila, hindi nila ma-identify kung ang tinatamaan nila. Lalo na kung ang problema is kulang sa alaman yung bumili ng unit dahil bago pa lang siya sa field. Tanging mga expert lang nakaka-identify nun na matagal na. Ngayon, wag kayong magtiwala sa mga settings ng mga yan ha. Kasi hindi yan accurate. Ito yung example ng na-detect ng Nokta pero nagkamali sila sa depth at saka sa pag-pinpoint ng kung anong target na tinamaan. Tignan mo, laki ng gastos na inabot nila. Now ngayon, kailangan naming mabisita yan. Example of yan ang analysis high ko. rock mineralization value, iron content ng bato. Ayan, nadidetect yan ng scanner, nakukuha yan sa scanner, metal detector, locator. Ayan, layer ng lupa yan. So pagka ganyan layer ng lupa, hindi yan gawa ng hapon, natural formation yan ng lupa. May kanya-kanya layer kasi ng lupa eh. So pag ganyan tinamaan mo habang nagukay ka, then tumigil ka na. Kasi may depth measurement yan from top to bottom eh. Ayun, no? So dapat alam ng nag-i-scan yan, nagdi-detect kung naglo-locate. Pero yung mga decoder, hindi ko alam kung saan nagaling yung mga impormasyon nila. Kasi hindi ako ganun eh. So pinag-aaralan na mabuti yan sa scan kasi lalo na kung yung Joe PC ka lang gamit mo, yung pangmina talaga, alam mo ang pagkakaiba ng dalawa. At lalo na kung mahaba ng experience mo sa pag-analyze ng lupa. So yan, bigla mo ma-encounter yan is siyang boulder ng mineralization. Yan na minimina ng pinaprocess yan eh, nasa ore. Ngayon pagka ganyan na-detect mo, tumigil ka na. Pero kung may mga artifacts na nare-recover tapos disturbance soil, then good to go pa rin yun. Kaya dapat meron kang exact yung verification at saka yung masusing pag-aaral bago mag treasure hunt. Ayan yan, pag ayan na na-detect mo yan, mga iron ore yan, so tumigil ka na. Not unless natural mining ang hanap mo. Pero kung treasure yan tinamaan mo, tumigil ka na. So yun, dapat kasi yung hinahire nyo yung mga magagaling, hindi yung lang natuto lang sa YouTube. Kawawa kayo. Anyway, sige, that's it. Sa magtatanong kung totoo ang treasure, yes, totoo po ang treasure. Dahil nakalocate na kami, nakadetect at napinpoint namin ang mga target. At iilan lang sila. Ayan po ang example ng mga scan ng mga positive na target. Dinrill pa namin ng mga yan. At may mga artifacts yan bago mo sila mapinpoint talaga. Ang mga artifacts na yun, hindi nagsisignify tuturo ka. Yan ay nakahalo sa taas bago mo ma-allocate ang target. Kaya dapat gagamit ka ng mga instruments na nagpe-penetrate talaga ng malalim. Hindi yung taas lang ang kaya niyang kunin. So, yan ang mga artifacts na nakukuha, mga semento o paminsan mga basag na ceramics. Yun lang po.